kumusta kayo? Bago ko sisimulan ang aking kwento, nais ko po munang batiin ng isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Isa ako sa mga hindi naniniwala noon sa mga sabi-sabing may aswang sa lugar namin. Dahil sa alam kong panakot lang iyon ng mga matatanda noon sa mga batang ayaw matulog sa tanghali. Subalit hindi ko lubos akalain na isang pangyayari ang naganap na siyang nagpabago sa aking paniniwala tungkol sa aswang. Dahil sa kamuntikan ko na itong ikapahamak. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dominador at nakatira dito sa lalawigan ng Capiz. Ay nangyari ito taong 1999 sa isang baryo na hindi ko na lamang babanggitin pa ang pangalan. Sa kadahilan ng magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin ako naninirahan kasama ang aking pamilya. Ang bahay po namin ay nasa dulo na ng baryo. Medyo liblib na po ito at may kalayuan na po sa mga kapitbahay. Dito po kasi ang lupang namana ng aking ama. Kung kaya dito nagpatayo ng bahay ang aking mga magulang. Sa likod naman ng aming bahay ay may mga tanim na malalaking puno ang aking ama. Katulad na lang ng mga santol at lansones, pati mga saging. Sa gilid naman ng bahay namin, sa di kalayuan ay may maliit kaming palayan. May mga alaga rin po kaming mga pato, manok, baboy at may kalabaw. Isang hapon, habang nagsisibak ako ng kahoy sa gilid ng bahay namin, may natanaw akong matandang babaeng nakatayo sa labas ng bakuran. May bitbit itong basket at nakasombrero ng abaniko. At sa tingin ko ay mukhang nagtitinda ito ng gulay o ano paman. Tapos ay nakatingin lang ito ng diretso sa bahay namin. Nagtataka ako dahil hindi ko naman kilala ang matandang babae. Isa pa, mag-isa lang ang aking ina sa loob ng bahay. Wala pa kasi ang aking ama't mga kapatid ko noon. Dahil nasa bukid pa ang mga ito. Kaya kami lang dalawa ni nanay. At naroroon siya sa loob ng bahay. Dahil ako na may nagsisibak ng kahoy para may panggatong kami sa kinabukasan. Napatanong ako sa aking isipan kung sino ang matandang iyon. Tsaka ano kaya ang kailangan niya. Kanina ko pa kasi siyang nakikitang nakatayo lang sa harapan ng bahay namin. At parang may tinatanaw sa loob ng bahay. Sandali kong iniwan ang ginagawa ko. At naglakad papunta sa harapan ng bahay. Nang malapit na ako ay nakita kong nagmamadali ng maglakad palayo ang matanda. Kaya bago pa man ako makarating sa labas ng bakuran, ay hindi ko na siya naabutan pa. Ano yun? Ba't bigla na lang umalis? Tanong ko sa aking isipan. At iiling-iling na sinusundan ng tingin ang papalayong matanda. Ay nako, makabalik na nga sa ginagawa ko. Saad ko at naglakad ng pabalik sa naiwan kong gawain. Nang mga panahong ito ay may sakit ang aking ina. Kaya't kinakailangan palagi siyang babantayan. Bukod kasi sa may hika ang aking ina ay kinakapos rin siya ng hininga. Kaya't kailangan ay isa sa mga anak niya ang nagbabantay. Dahil baka bigla-bigla na lamang siyang kakapusin ng hininga at himatayin. Balik na po tayo sa kwento. Makalipas ang halos mahigit 30 minuto, ay natapos na akong magsibak ng kahoy. Kaya naman hinakot ko na iyon, papasok sa kusina. May nakita akong asong may kalakihan. Kulay itim iyon na napakapayat. At halos lumuwa na ang mga matang namumula. Nakakalain mong may sore eyes ito. Nakatayo iyon sa labas ng bakuran, kung saan nakapwesto kanina ang matanda. At para bang may inamoy-amoy ito sa paligid.
Ano ba naman ang asong yan? Nakakatakot namang tignan. Baka mamaya may dalang sakit pa iyon. Dito pa talaga sa bakura namin magkakalat. Sambit ko noon sa aking isipan. Nang matapos na nga akong maghakot ng mga panggatong, ay binitbit ko na ang kahoy na may isang dipa ang haba. At nilapitan ko ang aso. Pagkatapos ay itinaboy ko iyon sa pamamagitan ng kahoy na bitbit ko. Kaagad naman iyong tumakbo palayo, subalit nag-iwan ito ng napakabahong amoy. Nakakasulasok iyon sa ilong. At parang masusuka na ako ng malanghap ko ang amoy na iyon. Takting asong yun, napakabaho. Sambit ko sa sarili at kaagad nang naglakad pabalik sa bahay. Pagkapasok ko ay naabutan kong nagpapahangin sa tabi ng bintana ang aking ina. Nang makita niya ako ay tinanong niya ako kung natapos na ba ako sa ginagawa ko. Opo, Nay. Tapos na po ako sa ginagawa ko. Tugon ko. Sige, para makapagluto na ako ng hapunan. Aniya pa at tumayo na at pumunta sa kusina. Ako na po ang magsaing, Nay. Kayo na lang po ang magluto sa ulam. Wika ko sa aking ina. Tumango naman siya at sinabing magsaing na raw muna ako. At aasikasuhin niya na ang lulutuing ulam. So nakakaistorbo kasi ako sa pagluluto ng aking ina kapag maglalagay ako ng panggatong sa kusina. Baka mamaya ay malalaglagan pa ng dumi ang pagkaing lulutuin niya. Kaya pinatapos na muna ako ni nanay bago siya nagluto. Lumipas ang mga oras at sumapit na ang gabi. Matapos naming kumain, ay pumasok na ako sa silid ko para makapagpahinga na. Habang nagpapahinga ako ng mga oras na iyon, may naririnig akong mahihinang tunog sa taas ng bubungan namin. Kaya pinapakinggan kong maigi. Bigla na lamang kasing nanindig ng mga balahibo ko sa buong katawan at kinikilabutan ako. Yung tunog na naririnig ko ay para bang tunog iyon ng tuko. Tapos ay may dahan-dahang naglalakad sa taas ng bubungan namin. Na tila ba mga paa ng tao iyon. Dahil sa bawat hakbang na ginagawa nito ay lumulundo ang yero namin. Kaya nagtataka ako kung sino ang nasa bubungan. Isa pa, wala naman kaming alagang tuko sa bahay. Kaya bakit nakarinig ako ng tunog ng tuko? Napansin kong dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto ng aking mga magulang ang nilalang na nasa itaas. Kaya tumayo na ako at sinundan ang yerong lumulundo patungo sa kwarto nila nanay. May naririnig na rin akong tunog na parang kutsarang itinutok-tok sa plato. Pagkarating ko sa pintuan ng kwarto ng aking ina, ay narinig kong sumigaw ng malakas ang aking ina. Kaya naman dali-dali ko na silang kinatok. Noong may tulak ko nga ang pintuan ay si nanay lamang ang naroroon sa loob ng kwarto. Nang tuluyan ko na ngang mabuksan ang pintuan at tumingala ako sa bubungan ay nakita kong may mga matang nakasilip sa nakaawang na yero sa gilid ng bahay. Sakto namang pumasok na ang aking ama, kung kaya't sinabi ko sa kanyang nakita ko. Naagaran din naman siyang tumingala at nakita niya rin iyon. Nagmamadali nang lumabas ang aking ama habang bitbit nito ang pangkarit ng niyog. Patakbo naman akong sumunod sa kanya sa labas ng bahay. Tay, anong gagawin mo? Tanong ko sa kanya. Nagsisigaw na kasi ito at parabang may hinahamon sa taas ng bubungan. Kaya inaya ko na siyang pumasok na kami sa loob ng bahay. Letek na aswang yon. May balak pang aswangin ang ina mong may sakit. Galit na wika ng aking ama. Pasalamat kang nilalang ka dahil hindi kita naabutan. Subukan mo lang talagang bumalik dito sa bahay namin. Dahil hindi ako magdadalawang isip na pugutan ka ng ulo.
Sigaw nitong nakatingin sa taas ng bubungan. Tara na po tayo, pasok na po tayo sa loob ng bahay. Anyaya ko sa aking ama. Dahil galit na talaga ito habang iwinasiwas ang karit sa taas. Kaagad na kaming pumasok sa loob ng bahay at doon ay naabutan namin ni tatay na panay ang pag-ubo ng aking ina. Mukhang inatake na naman siya ng hika. Inutusan ako ni tatay na kumuha ng maligamgam na tubig para makainom ang aking ina. Kinabukasan ay maagang tumating sa bahay namin ang kapatid ni nanay na si Tiyong Omeng. Isa siyang manggagamot sa lugar namin at nabalitaan niya mula sa aking ama ang nangyari. Maaga pala siyang pinuntahan ni tatay para patignan si nanay. Simula kasi noong aswangin si nanay ay hindi na matigil-tigil ang kakaubo niya. Pagkapasok ng tiyuhin ko sa bahay ay agad na tinignan nito ang aking ina at nagwikang, Sos Mariusip, namarkahan ka na ng aswang ate Alona. Kaya pala dinadalaw ka na ng aswang kagabi. Ano po? Anong sinasabi niyong namarkahan ng aswang ang nanay ko, Tiyong? Tanong ko sa tiyuhin ko. Dahil sa isip-isip ko, papaano naman namarkahan si nanay? Hindi ko naman siya nakitang lumabas ng bahay kahapon. Sinabi niya namang marahil ay hindi napapansin ng aking ina ang paglapit sa kanya ng aswang. O kaya ay namarkahan siya sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Maya-maya pa ay inutusan ako ng aking ama na ipunin ang lahat ng mga gulong na nakakalat lang sa gilid ng bahay namin. Para sa kinahapunan ay sindihan ko iyon. Pangtabi raw po ng aswang kasi ang amoy na nanggagaling sa umuusok na goma. Para hindi na magingay si tatay ay kaagad ko nang sinunod ang mga ipinapagawa niya sa akin. Pagkatapos ay tinulungan ko si Tiyong Omeng na ilagay ang pangontra umano ng aswang sa buong kabahayan. Ayusin mo ang pagsabit ng mga bote ng langis, Dominador, para hindi malaglag at mabasag kapag hinangin. Wika pa sa akin ang tiyuhin ko. Opo, Tiyong, huwag po kayong mag-alala. Saad ko at hinigpitan na nga ang pagkakatali sa boteng isinabit ko sa bintana. Hindi naman talaga ako mapaniwalain sa mga kababalaghan, lalo na kapag patungkol sa aswang. Mas naniniwala pa ako sa mga taong halang ang kaluluwa. Subalit noong makita ko kagabi ang mapupulang mata ng kung sino man ang sumilip noon, ay parang unti-unti akong nakukumbinsing totoo ngang may aswang sa mundo. Nga pala, Tiyong, dito po ba kayo matutulog? Tanong ko sa kanya. Oo, kailangang mahuli ko ang aswang na iyon para hindi na babalik-balikan pa ang ina mo. Tugon niya. Sa paglipas ng mga oras ay natapos na namin ang lahat ng mga dapat ilagay sa buong kabahayan. Hinilot na rin ni Tio Omeng ang aking ina at nilagyan ng langis. Nang sa ganoon ay maibsan ang sakit na nararamdaman ng aking ina. Kinahapunan, habang nakaupo sa may bintana namin, natanaw ko na naman ang matandang babaeng nakita ko kahapon. Nakatayo ito sa di kalayuan at nakatanaw iyon sa bahay namin. Noong tititigan ko iyon ay bigla na lamang akong tinapik ni Tio Omeng at inutusang magdingas na ng guma. Huwag kang tumitig sa mata ng mga taong nakikita mo, lalo na kapag hindi mo kilala. Dahil sa baka mamaya ay may kung ano pang gawin ang mga iyon. Pabulong na wika ng aking tiyuhin. Tumango naman ako at agad na lumabas na ng bahay. Nang makapagdingas na ako at umuusok na iyon, tsaka ko palang naalala
ang matandang babae na nakatanaw sa bahay namin. Kaya inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid para hanapin ang matanda. Nang hindi ko makita ang matanda ay hindi ko na lang pinansin pa at ipinagpatuloy ko na lamang ang ginagawa. Kinagabihan, kakatapos lang naming kumain at nagpapahangin ako sa labas ng bahay. Nang may mapansin akong malaking asong kulay itim sa daanan, patungo sa bahay namin. Nang titigan ko iyon ay kapareho iyon sa nakita kong aso kahapon. Napansin kong kakaiba ang mga mata ng asong iyon mga kaswang. Dahil sa tingin ko ay para iyong nagbabaga at mabalasik at nakakatakot kong tumitig sa gawi ko. Dahan-dahan akong pumulot ng bato at kaagad nang binato ang aso. Ngunit hindi man lang iyon natinag. Bagkus ay mas lalo pa iyong nagalit at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ko. Takting asong yan. Napakatapang ah. Sandali nga at malapitan ko. Sambit ko sa sarili at dahan-dahan kong nilapitan ang aso at muling binato. Narinig kong tinamaan ang aso, kaya lang ay ang ipinagtataka ko. Bakit hindi man lang iyon nasaktan? Ni hindi man lang umangil. Sa halip ay parang pusang manghuhuli ng ibon iyon kung pumwestot sa gawi ko. Maya-maya pa ay nagulat na lang ako nang bigla na lamang akong sunggaban ng malaking aso. Kaya naman bago pa ako maabot ay mabilis na akong kumaripas ng takbo pabalik sa bahay habang nagsisigaw at humihingi ng tulong. Nararamdaman ko pang hinahabol ako ng aso at sa pagkakataong iyon ay naririnig ko na ang mahihinang pag-angin. Di naman nagtagal ay lumabas na ng bahay ang aking ama. May hawak itong itak at patakbo akong nilapitan. "Animal kang aswang ka!" Sigaw ng aking ama. Sabay hataw ng bitbit niyang itak. Mabilis naman akong dumapa sa lupa dahil sa kamuntikan pa akong mahataw ng itak ng hawak ni tatay. Mabuti na lamang talaga at mabilis akong nakakilos. Kung hindi, natapyasan na asong humahabol sa akin ay nanlaki ang mga mata ko. Sa kadahilan ng para na iyong baboy na may malaking bungangang nakawakwak. At ang mga ngipin nitong napakatalas ay nakausli na sa bunganga. Habang ang mga mata naman nitong namimilog ay kulay pulang nagbabaga. Mabilis namang hinataw ni tatay ng bitbit ng itak. Habang sinisigawan akong sindihan pa ang iba pang mga gomang inipon ko sa harapan ng bahay. Mabilis na akong bumangon at nagmamadaling tumakbo pabalik sa loob ng bahay para kunin ang posporo. Nakasalubong ko naman ang tsuhin kong may bitbit na buntot ng bagi. Nang makuha ko ng pangsindi, ay mabilis na akong lumabas. At nang makalapit na ako sa mga gomang nakatambak, ay mabilis na sinindahan ko na kaagad. Nakita kong nakikipagsagupaan pa si Tio Omeng at ang aking ama sa aswang. Malakas na hinampas ng tsuhin ko ang aswang. Ngunit sadyang napakabilis kumilos ng aswang, kaya't hindi iyon natamaan. Bitbit ang isang mahabang gomang may apoy ay patakbo akong lumapit sa aking ama at ibinato sa aswang ang umaapoy na goma. Mabilis namang umiwas ang aswang at umangil ito ng napakalakas. Kaya napaatras kami ng aking ama. Samantalang si Tio Oming naman ay walang takot na sinugo ng aswang at hinataw ng bitbit nitong buntot pagi. Ay nakita ko bang parang napuruhan na ang aswang dahil nagpagewang-gewang iyon at hindi alam kung saan tutungo. Siguro ay dahil sa paghambalos ni Tio Omeng ng bitbit nitong buntot pagi. Idagdag pang usok ng gomang naaamoy nito. Ulit-ulit na pinanggigigilan ni Tio Omeng na hatawin ang aswang. Samantalang ang aking ama naman ay itinarak sa lupa ang itak at walang habas na itinarak niya iyon
sa katawan ng aswang. Malutong na napapamura ang aking ama habang pinanggigigilan ng aswang. Sa di inaasahan ay bigla na namang umangil ang nilalang. Kaya't sa gulat ay sabay kaming tatlong napaatras na siyang kinuhaan ng pagkakataon ng nilalang para tumakas. Putik! Nakatakas ang aswang! Sigaw ni tatay at mabilis nang hinabol. Tinunto namin ang talahibang papasok sa kagubatan. Subalit hindi na namin nahagila pa ang aswang. Sinabihan naman kami ni Tio Oming na umuwi na. Dahil paniguradong hindi naman na aabutan pa ng kinabukasan ang aswang na yon. Sapagkat napuruhan na nila yon. Kaagad na nga kaming bumalik sa bahay at doon ay pinag-uusapan ang tungkol sa aswang. Ay nabalitaan naming may namatay na matandang bagong salta sa Karatig Sityo. At walang nakakaalam kung sino ang pumatay. Naabutan na lang kasi ng mga taong nagawi sa kubo ng matandang. Tad-tad na ng sugat ang katawan ng matanda. Naani may pinagtripang hambalusin at may saksak sa dibdib. At sa paglipas naman ng panahon, ay hindi na ako muling nakaranas ng kababalaghan. Sana ay nagustuhan ninyo at maraming salamat po. Muli po, ako po si Dominador ng Kapis. Okay, ang ganda po ng kwento. Okay, shout out po tayo sa mga subscribers ko. Shout out sa inyo. Sa mga silent viewers ko. Mag-subscribe na po kayo mga idol. At shout out din kay Leticia Undayan ng Igting Sewing Center ng San Jose del Monte, Bulacan. Shout out kay Lady Dang. At shout out din kay Pantel 101. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa aking Sindak Stories. Hanggang sa muli.